Isa akong OFW na kasalukuyang nagtatrabaho dito sa New Zealand bilang karpentero. I-share ko sa inyo mga kaadu kung paano ako nakarating dito sa New Zealand kahit na hindi ako nakatuntong sa kolehiyo. Sapat na experience lang makakarating ka na dito. Nag-apply ako November sa agency na ito bilang isang karpentero. Ang kwalifikasyon nila ay syempre lalaki kasi karpentero yung trabaho. May diploma sa high school. Walang tattoo. May karanasan o wala ay pwedeng mag-apply. Handang sumailalim sa pagsasanay. At marunong umintindi ng basic na English kasi po English ang interview. Kung meron ka ng mga iyan, ay pwede ka nang mag-apply. Balik tayo sa kwento ko. Nag-apply ako December 2016 then medical agad. January 2017. Nag-start na ako ng training sa HTI. Compound sa loob ng FCIE sa Dasmariñas, Cavite. 6 months ang training, 3 months Nihongo or Japanese. Language then yung another. 3 months is para dun sa skilled work na karpentero. Magkaiba ang process ng karpentero sa Pinas kumpara sa Japan. Kaya kahit wala experience ay okay lang. Pero kung may idea ka na mas advantage mo yon, ang sahod namin dati ay 373 lang kada. Araw nung 2017 pa, pero ngayon ay 560 na kada araw, libre na ang titirahan at take note air condition po ang dormitory. Libre din po ang tubig at kuryente, kaya kahit may pamilya ka na, masusuportahan mo pa din maayos. Kasi wala ka nang iisiping bayarin, pagkain mo na lang at ibang personal na gamit. Basta makapasok ka ng training center, sure nang makakaalis ka, basta magpakabait ka lang. Kasi nga ginagastusan ka na ng kumpanya. After 6 months of training, July 2017, ipinadala na kami sa Japan na medyo okay na din ang sahod, malaki-laki na din. Inabot ako ng mahigit 5 years sa Japan gawa ng COVID. Pandemic at bago ako umuwi noong February 2023, ay nag-apply na ako ng New Zealand. Pwede din kayong mag-apply sa Australia or Canada, basta meron na kayong certificate from Japan. Pero pinili ko ang New Zealand kasi halos lahat ng mga katrabaho ko sa Japan ay andito na. Nag-apply ako sa New Zealand December 2022 habang nagwo-work ako sa Japan. Umuwi akong Pinas ng February 2023. March na approved ang visa ko at April 2023. Nag-flight na kami papunta dito. Ginawa ko ang video na ito kasi baka sakaling makatulong ako sa iba nating kaado na nangangarap mag-ibang bansa. Alam ko madali lang mag-abroad basta may passport ka lang makaka-apply ka na. Pero malamang kung kagaya ko kayo na hindi nakatapos, middle. East ang bagsak kagaya ko dati at nag-Saudi ako walang nangyari, sayang panahon. But with a proper guidance makakapunta na agad kayo sa first world country. Salamat po sa panonood at sa susunod ay mag-u-upload ako ng work namin. Dati sa Japan at yung work namin ngayon dito sa New Zealand. Sana po suportahan ninyo ako para sipagin akong mag-upload, haha.